Ang tanong nila sa akin is, how much money do I'm going to spend sa eleksyon? Anong sagot niyo doon? Ang tanong nila, sabi kong gano'n sa kanila, my money is intended for my family. Hindi, nagkataon lang siguro na ako lang ang una yung nakaharap na ganito ang statement ko because I am not a politician. Sabi ko, Nilo Pagalbinluan yung pangalan ko. New in politics, but veteran in public service. Karamihan kasi magandang sinasabi, pero ang problema yung gawa. Dapat kasi kung may sinabi ka, dapat may kaukulang action yon. Sabi ko, hindi ako magsasalita kung hindi ko kayang gagawin. Kasi ang pangit, ang nagsalita ka ng ganyan, tapos hindi mo naman pala matutupad. And that is a politician na yan. It's about time siguro na baguhin talaga yung sistema. Ako po si Colonel Nilo Binluan ng Army, nag-retire ng 2022, anak ni Mr. Pilimon Binluan at anak ni Madam Juring Binluan na elementary teacher sa Barangay Malindong, Binmalay, Pangasinan. Saan kayo pinanganak? Pinanganak ako dito sa Dagupan, sa Nazaret. Pero lumaki ako sa Binmalay, sa Binmalay Malindong. talaga. Saan kayo nag-elementary? Malindong Elementary School at saka Binmalay Catholic School. College, College? nag-UST ako, nag-PMA ako, tapos naging UST sundalo at ka. PMA? Yes. Anong kurso nyo sa UST? Arts and Science. Tapos, natapos nyo po ba yung apat na? Hindi kasi doon sa UST, so nung nag-ROTC kami, pinaparusahan kami dahil burgis yung mga classmate ko. Tumakas kami si paparusahan eh. Siyempre, hindi parang hindi kayo pumasok na. Oo, hindi kami pumasok. Oo. So natakbo kami, nakapasok kami sa engineering building, nandun yung testing center sa PMA. Aksidente! Aksidente! Actually, aksidente lahat. So, ulitin ko yung kwento. ROTC nyo, may parusa, tumakbo kayo, nagtago kayo sa? Sa testing center. Dahil nandoon, ali kayo, kaya mag-exam ba kayo? Di, exam. Yun. Parang nilapit tuloy kayo. Oo. So, ganun, magtatago lang dapat kayo, Oo. pinag-exam kayo. Pinag-exam kami. Ng PMA. Ng PMA. Nauna tuloy kayo. Hindi na kami mahabol. Nandun na, mag-exam kami. Kaya yun. So, that's the story ng Quadro. So, nag-exam kayo and then, Pumasok. Ayun, unang na-assign ako sa Northern Luzon. Kasi nandoon ang gera. Hindi pa uso ang gera sa Mindanao. ang ano nyo lang, anong kalaban? NPA ang kalaban dyan. kalaban nyo? Nandun yung 1st National Battalion. Ang laban doon, almost every araw may laban. Pwede bang ikwento yung first encounter nyo na, yung Grabe. Ang first encounter na talagang hindi ko talaga makalimutan, yung namatay yung isang sundalo ko sa may Dicamay Dos Jones Isabela, sa may eskwelahan. paano siya namatay? Tinamaan ng bala Saan banda? dito sa heart. Anong feeling na, syempre, pamilya kayo dun eh. 'Di ba may isip kayo na war shock, 'di ba? Yes. I almost got to that. Almost 2 months akong hindi nakakatulog. Paano nyo i-handle yung ganong situation? Nag-run ba kayo? Ganon? Inisip ko lang na trabaho lang ito, dapat I have to survive. It's a part of our job. Kasi kalahati ng katawan mo, hukay na. Gano'n ba kagulo noon? Hindi pa kami pinapanganak siguro, eh. hindi pa kayo pinapanganak. Wala pa. Siguro ang ration doon, kung nainkwentro ka ngayong umaga, mainkwentro ka uli ngayong tanghali, mainkwentro ka ngayong uling gabi. Meron ba kayong injury na natamo during the... Hindi, magaling ako, may anting-anting ako eh. Pwede ko ba i-share kung ano yun, Vice? Kung naman yun, yun lang, yung sinulat sa akin ng lola ko, Apo, pag may nakita kang malaking kahoy dyan, nara o dyan ka magtago para hindi ka tatamaan. Ayun yung anting-anting ko. Pero naranasan ko yung na-ambush, na landmines. That was on 1992 hanggang 1999 yan. 99 to 2010, nasa Malacanang naman ako kasi nasa PSG ako. Ano yung PSG? Anong trabaho niyo sa PSG? Protection security ng presidente? ng presidente. Oo. During presidency Panahon ni Erap sa panahon ni Gloria. So kayo ang in charge Yes. ng security overall. Kung punta sila sa Mindanao. Kasama-sama kami. Actually, rotation yan. But nasa close-in kami ni former PGMA kasi nasa presidential escort ako. Tapos naging commander din ako doon ng Special Reaction Unit, PSG, na hawak yung lahat ng armaments ng palasyo. 2010 naman, napunta ako sa AP Joint Special Operations Group. Anong ibig sabihin nun? Yan yung naghahabol ng anti-terrorist group. 2010 to 2013. Tapos 2014, naging battalion commander ako ng 6th CMO Battalion in Cotabato.
Tapos, naging battalion commander din ali ako ng 57 Infantry Battalion. Doon, nakabase ako sa Kidapawan, Makilala. Tapos, Kidapawan. Hawak ko ang 2nd District of North Cotabato. Nag-stay ako doon from 2014 to 2016. Tapos 2016, napunta naman ako ng Cebu. Naging ako yung commander ng 3rd Army Training Group. Bakit meron sa Cebu? May unit naman ng Army doon. Okay. So, ang hinawakan ko doon, it is the training center ng Army that controls the whole of Visayas. So, ako yon. Hanggang malipat ako sa Tarlac when I 20. joined the training and education. Naging commandant ako ng School for Candidate Soldier. We train about 3,800 na magsusundalo. Tapos naging commander ako ng Initial Military Training Center that covers from enlisted to officers. So hawak ko rin yung officer candidate school. Hanggang ngayon po ba yan? Nung mag-retire ako, doon ako Anong year po nag-retire. yan? 20? That was 2022. So, what made you decide to run sa local? I ran sa local kasi, naging vice mayor lang ako kasi parang sabi kong ganun nga, parang wala nang pagpipilian. Could I offer myself as an alternate candidate? Sabi ko. Ito, personal na question. Bakit vice mayor, but hindi mayor? Bakit hindi councilor? I think you have the means. Hindi, kasi kung titignan ninyo kasi, pag councilor ka at saka vice mayor ka, it's just one thing. Ikaw ang sa legislative ka lang. So, sabi kong ganun, as Vice Mayor, I will be providing leadership legislative, collaboration ng council, cooperation and coordination sa mayor dahil ang mayor talaga ang magplaplano ng direction ng isang bayan. Of course, with transparency and accountability.